Sa pagkakataong ito ay nananyayahan ko kayong buksan ang anyong mga Bible sa Matthew chapter 7 verses 24 to 27. Matthew 7:24 to 27 at papamagatan ko po ang ating pag-aaral sa hapong ito na The Danger of Nominal Christianity. Verse 24. Kaya't ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito at ginaganap ang mga ito ay matutulad sa isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Bumagsak ang ulan, dumating ang baha, humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon. Ngunit hindi iyon bumagsak sapagkat itinayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito at hindi ginaganap ang mga ito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Bumagsak ang ulan, dumating ang baha, humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon. At iyon ay bumagsak, napakalakas nga ng kanyang pagbagsak. Ito po ang salita ng Panginoon. Muli tayong lumapit sa Panginoon sa panalangin. Panginoong Diyos, tulungan niyo po na ang aming pagbubulay ng iyong salita ay maging malinaw at kapaki-pakinabang sa aming lahat. Itulungan niyo ang inyong lingkod sa kanyang pagtuturo na maging maayos, maging simple, madaling maintindihan. At ganun din, bigyan niyo kami ng isip na madaling makaunawa, na puso na madaling magpasakop, ng hangarin na tupdin kung anumang bagay na dapat namin gawin ayon sa iyong mga salita. Dalangin namin, O Diyos, na sana hindi kami lamang maging tagapakinig, kundi maging tagapagsagawa ng aming napapakinggan. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Meron po ako nabasang kwento patungkol sa isang karpintero, no? Na nagtatrabaho siya sa isang kumpanya. Dahil medyo nagkakaedad na siya, gusto na niyang mag-retire sa kanyang pagtatrabaho bilang isang karpintero. Kaya't, of course, kinausap niya ang kanyang employer dun sa kanyang plano na sabi niya, magre-retire na ako. At kinakailangan siguro na mag-spend na rin ako ng time sa asawa ko at sa aking extended family. Siyempre, mamimiss ko ang sweldo at mamimiss ko maging ang pagtatrabaho. Medyo nalungkot yung employer sapagkat itong worker niya ito na isang karpintero ay isang mahusay at magaling, no? At matapat na isang carpenter. Pero naintindihan naman niya, kaya't pumayag siya, pero humiling siya ng isang pabor. Sabi niya, sige, papayagan kita, pero pwede bang hilingin ko na for the last time ay magtayo ka ng isa pang bahay. Ito na yung huling project mo. Pumayag naman yung karpintero na yon na gawin yon. Pero halatang halata sa kanyang pagtatrabaho na parang wala na yung puso niya ron. No? Ay, gusto niya na mag-retire. Kaya maging yung mga materyales na kanyang ginagamit, substandard na, hindi na yung mga quality. Maging yung foundation ng bahay, hindi na niya na masyadong sinusunod yung code na dapat para doon sa foundation na ito. Wala na yung kanyang puso roon. Pero natapos naman niya yung bahay. Nung matapos na yung bahay at na ibigay niya na ang project na ito sa kanyang amo, ay sabi ng kanyang employer, ito ang susi, yung bahay na yan ay para sa iyo. No, isipin nyo, kung alam lang niya na yung bahay na yon na kanyang tinatayo ay para talaga sa kanya at maaaring regalo ito sa kanya, sa kanyang pagre-retiro, ay siguro ibubuhos niya ang lahat ng kanyang kakayanan, no? Ibibigay niya ang kanyang best, na aayusin niya ng mga foundations nito, pero huli na ang lahat. Now,
Dito sa ating binasa na salita ng Panginoon ngayon, mapapansin natin dito, narito yung dalawang builder, tagapagtayo ng bahay. At ang pagkakaiba lang, itong dalawang tagapagtayo ng bahay, na kinikwento ng Panginoong Kristo sa kanyang parable o extended metaphor, alam nila na yung bahay na tinatayo nila ay para sa kanila. Yung isa, ay nagtayo, gusto niyang itayo ang kanyang bahay sa isang matibay na pundasyon. Kaya ito ay tinayo niya sa batuhan o sa bedrock. Yung isa naman ay doon sa medyo substantial na, hindi substantial kundi sa mas substandard na foundation sa buhanginan. Yung doon niya ito itinayo. Now, kung titingnan ng itsura, halos wala namang pagkakaiba ang kanyang bahay, pero ang magbibigay ng difference doon sa bahay na ito ay pag dumating na yung matinding bagyo. Dumating ang bagyo, baha, at malakas na hangin, doon makikita kung ano ang pagkakaiba ng bahay na yan. Doon madidistinguish ang kanilang pagkakaiba. Now, before we dive into the detail of the passage, let me note to you again yung sequence nitong section na ito ng Sermon on the Mount. Di ba, we have started from chapter 7, verses 13 to 14. Anong nabasa natin doon? Meron daw 2 daan. Di ba? Isang makipot at isang malawak na daan. Yung malawak na daan, marami pumupunta ron. At yung pala'y dulo nun ay kapahamakan. Yung makipot na daan, nahihirapan yung ibang pumasok doon. Pero yun ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Pagkatapos, verses 15 to 20, may 2 puno. Ang 2 puno ay isang punong masama na nagbubunga ng kasamaan at isang puno na mabuti at ang bunga nito ay kabutihan. And then, noong nakaraan na huling pinag-usapan natin ito ay merong 2 professions or claims. Yung isa ay nagsasabi, Panginoon, Panginoon. So sa pag-aakala nila, dahil nagsasabi sila, tumatawag sila sa pangalan ng Panginoon, ligtas na sila pero hindi pala. Yung isa naman, nagsasabi, Panginoon, Panginoon, dahil ginaganap niya yung kalooban ng Panginoon, sila yung ligtas. 2 claims, 2 professions. At this time, sa huling-huli, makikita natin dito ang 2 klase ng bahay. So 2 paths, 2 trees, 2 claims, 2 houses. So, in everything about the pictures emphasize the difference between true and false Christianity. Yan ang pinapakita ng mga larawan. Ano ang pagkakaiba ng isang Kristiyanong totoo at ng huwad na Kristyanismo? Ng mananampalataya at di mananampalataya. Ng isang tao na nagsasabi siya ay nasa Panginoon, pero akala niya lang nasa Panginoon siya. Ng isang born-again Christian o ng isang child of God at ng isang tao na animo, born again, at animo ay anak ng Diyos. Yun ang binibigyang pansin dito sa 2 ito. 2 daan, 2 puno, 2 claims, at 2 bahay na itinayo. And I want to stress this message this afternoon in this way. Beware of nominal Christianity. Beware of nominal Christianity. Mag-ingat kayo sa mga Kristiyano sa pangalan lang. Kristiyano sa pangalan lang. Maraming tao, merong iba nagbibigay ng pangalan Christian, di ba? Di ba? Jesus. Ganda ng pangalan. Pero pangalan lang. Christian ba talaga? Si Jesus ba talaga ang kanyang Panginoon? So, may mga tao na nominal lang ang kanyang pagiging Christian. So, yun ang isang bagay na pag-iingatan natin at isang bagay na isusuri natin sa sarili natin. Ako ba'y totoong Kristiyano? Ako ba'y totoong mananampalataya? Ngayon kung nakita mo na mukhang hindi totoo, mananatili ka ba sa ganyan? So, yan ang isang bagay na dapat nating tingnan. Ngayon, ang Panginoong Jesucristo, gumamit siya rito ng tinatawag sa figure of speech na extended metaphor. Siguro alam yan ng mga English teachers, no? May pagkakaiba yung metaphor at saka extended metaphor. Yung metaphor, ito ay direct comparison. Pag sinabing metaphor, direct. Halimbawa, isang bagay
o isang salita o isang idea kinukumpara sa iyo, diretso. Halimbawa, sabi ng Bible, you are the salt of the earth. That's a metaphor. Direct metaphor yan. Ikaw ay ilaw. No, hindi ka naman ilaw, kundi ikaw ay nahalin tulad sa isang ilaw na nasa isang mundong madilim. Dapat nagliliwanag ka. Nakikita sa iyo ang pagkakaiba. Parang ganyan. Ikaw ay asin ng lupa. You are the salt of the earth. So dapat sa gitna ng isang mundong halos wala ng lasa at pabulok na, ikaw ang nagsususpend ng pagkabulok nito. Di ba yan ang trabaho ng asin noong unang panahon? Hindi lang nagbibigay ng lasa, kundi sinususpend niya yung pagkabulok ng isang pagkain. Ano? Kaya nga nilalagyan ng asin. Ano? Wala pa namang refrigerator nung unang panahon, kaya yun ang ginagamit. So yan tawag doon ay metaphor. Yung extended metaphor, pag sinabing extended metaphor, ito ay detailed comparison that extends through multiple lines, sentences, and paragraphs, or the entire work. So, ito ay comparison pa rin, pero ang gagamit na siya ng medyo mahahabang mga kwento. Medyo may extension na. Hindi na isang salita, hindi lang isang idea, kundi maaring sentences, paragraph. Ito yung binasa natin ngayon na isang extended metaphor. So the Lord Jesus is using an extended metaphor to emphasize that there are true believers and nominal believers. No? Or pwede nating sabihin yung sarcastic na salita. Merong mga Kristiyano sa puso merong mga Kristiyano sa nguso. 'Di ba? Narinig na ninyo 'yan, ano? Yan yung medyo sarcastic ng konti. Ngayon, tingnan natin ito sa dalawang bahagi. Dalawa lang, simple, at sana maging mabilis lang. Unang-una, let's look at the two builders compared, and then the two builders contrasted. The two builders compared, and the two builders contrasted. First, both built similar houses. That's the first thing. Pareho silang nagtayo ng parehong bahay. Wala namang binabanggit doon sa kwento na magkaiba ang kanilang bahay. Halos pareho ang kanilang itsura. Na maaaring gumamit ng parehong materyales, and most likely, pareho ang design, at pag tiningnan mo sa labas, halos walang pagkakaiba. In fact, maaaring hindi mo makita kung ano nga ba ang pagkakaiba ng bahay na ito. Pareho siguro sa sukat, pareho sa laki, pareho ang kulay, pareho lahat. No, para bang yung mga subdivision ngayon na tinatayo, na pare-pareho yung bahay, di ba? Naalala ko tuloy si Matt Gumston, nung naghahanap pa kami ng bahay para sa kanya, wala pa kami makita, doon muna siya nag-i-stay sa bahay nila Gary at ni Jane, doon sa Oaks, doon sa Carmona Estate. Noong panahon na yon, yung Carmona Estate, pare-pareho talaga ang mga bahay doon. Parehong kulay, parehong laki, ang sukat, ang itsura, walang pagkakaiba. Ngayon, si Matt, ang biro niya sa akin, biro niya lagi, boring naman yung mga, biro niya lang yan, boring talaga itong lugar na ito, pareho lang ang bahay, walang pagkakaiba. No? Nung nagpunta ako doon sa England, sa lugar nila, pare-pareho ng itsura. Sabi ko, boring naman dito sa bahay, sa lugar ninyo. Sabi niya, alam mo, sabi ni Matt, nasa bansa ka namin, huwag kang maingay. Sabi niya gano'n. Now, yun yung punto rito, pare-pareho, walang pagkakaibang halos. Kung i-apply natin, ang gustong sabihin dito ng Panginoong Kristo, maraming mga tao nakakapakinig ng pare-parehong mensahe ng Ebanghelyo. No? Maaring pare-pareho rin silang tumugon ng positibo at wala naman silang nakikita doon sa mensahe na naririnig nila na mali ito at hindi ito dapat pakinggan. Pare-pareho na sinasabing maganda. Maaring pare-pareho na sinasabing, ganun ba yun? Ang ganda pala ng redemptive sacrifice ni Christ. O pare-pareho silang na-comfort sa katotohanan na mayroong Jesus na namatay sa isang makasalanang tulad nila. Pero ito ang tanong, naintindihan ba nilang pare-pareho yung urgency? Alam niyo yung salitang yun? Urgency. Yung pangangailangan ng mensaheng ito sa
personal nilang buhay. Yung urgency sa sarili nila. Naranasan ba nila sa kanilang personal na buhay yung gracious offer of salvation? Paano binago nito ang kanilang puso? Paano binago nito ang kanilang ugali, ang kanilang katangian? Doon sa kanilang narinig at doon sa kanilang tinanggap. They both built similar houses. Now, secondly, they both built seemingly safe houses. They both built seemingly safe houses. Now, if you look at the surface, the residents seems to be at peace and enjoying the comfort inside their respective houses. At yun, minsan mga kapatid, ang very alarming. No? Very alarming yan. Naalala nyo doon sa verses 21 to 23 na pinag-aralan natin noong nakaraan. Ang sabi ng Panginoon, hindi lahat ng nagsasabing Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit. Mabigat yun. Mabigat ang pangungusap na yun. At sinasabi niya doon sa mga nag-iisip na sila ay mga Christian at tagasunod ni Kristo dahil nga marami silang ginagawang mga gawain sa maaring sa church o yung iba gumagawa pa ng mga spectacular na gawain. Hindi ba't kami ay nangaral sa pangalan mo? Hindi ba't kami gumawa ng himala sa pangalan mo? Ano sabi ng Panginoon? Lumayo kayo sa akin. Hindi ko kayo nakikilala, kayong gumagawa ng katampalasanan. Yun ang isang nakakatakot. No? No, na-realize ba ninyo mga kapatid na posible na ang isang tao ay magkaroon ng false peace within him or within you? Yung bang magkaroon ka ng false peace na alam mo okay ka pero hindi. Yung akala mo napatawad ka pero hindi. O mayroon kang religion that gives you a false comfort. Diba? Ang dami ngayon eh. Napakadaming mga religion sa ating panahon ngayon. At maraming mga tao, debotong-deboto sila doon sa kanilang pinaniniwalaan. Ano pa halos, ibigay nila yung kanilang pera, ibigay nila yung kanilang buhay, ibigay nila yung kanilang oras, ibigay nila maging ang kanilang mga sakripisyo. No? Pero dahil meron silang false hope and false comfort. At the outset, brethren, let me remind you na halos walang pagkakaiba si Judas doon sa 11 alagad. No? Pag tiningnan ninyo, baliban lang sa pasimula pa lamang, tinawag na si Judas na the son of perdition o anak ng pagsuway. Naalala nyo nasa Bible, may pangalang Simon the sorcerer. Mababasa nyo sa Acts chapter 8. Si Simon na sorcerer ay sumama sa mga Kristiyano. At bandang huli, siya ay nagpabautismo rin kasama ng iba pang nagpabautismo at napabilang sa iglesia. Tapos nung makita niya si Pedro at saka si Juan na nagpapatong ng kanilang mga kamay at kapag may pinatungan silang kamay, may kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos na dumarating at lumulukob doon sa mga taong yon na pinapatungan niya ng kamay, medyo nagkaroon siya ng covetousness. Nagkaroon siya ng pag-iimbot. No? Siguro, naiisip niya at nai-imagine niya yung kanyang sarili. Wow! No? Imagine niya siguro, tatayo siya sa pulpito, sa harapan, nag-exercise ng power in front of people, and very appealing yan. Maraming mga hahanga sa iyo. At very appealing sa kanyang carnal nature. Diba? Ganyan ang isa sa mga appeal sa mga tumatayo sa harapan. Kaya nga, nag-offer siya ng pera, ng salapi kay Pedro. Sabi niya, magbibigay ako ng pera. Bigyan niyo lang din ako ng kapangyarihan na meron kayo. Na pag nagpapatong ng kamay ay dumarating ang banal na espiritu. Ano sabi ni Pedro? Sa Ingles, ang sabi ni Pedro, may your silver perish with you. Yung pera mo ay mapapahamak kasama ka. Sapagkat ang puso mo ay mali sa harapan ng Diyos
maliban lang magsisi ka. Two builders compared. Now let's look at the second heading, the two builders contrasted. Una, tingnan natin muna kung paano sila nagkaiba pagdating sa kanilang course of action. The course of action. Because according to Jesus, yung isa daw ay nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan, samantalang ang isa ay sa batuhan. Now, often, madalas, pag ini-interpret ito ng marami at sa unang tingin, ang interpretation ng iba ng ganito, ang iba ay ganito. Si Kristo yung pundasyon, siya daw yung bato. At yung buhanginan, ito yung pundasyon na kung tawagin na human philosophy, wisdom, opinion, or self-righteousness, or religious achievement. Doon nakatayo ang kanilang mga bahay. Yun ang mga buhangin. Pero palagay ko hindi yun ang ibig sabihin ng Panginoong Kristo eh. Palagay ko hindi si Jesus ang tinutukoy niya rito, hindi siya ang tinutukoy niyang bato na dapat doon nakatayo ang pundasyon ng bahay. Kasi si Jesus mismo nagpaliwanag dito kung anong ibig sabihin nun. Tingnan nyo, verse 24. Everyone then who hears these words of mine, tingnan nyo ha, and does them will be like a wise man who built his house on the rock. Verse 26. And everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. So kung titingnan natin doon sa salita ng Panginoong Kristo, hindi siya nakafocus doon sa adapted foundation, rock ba yan o sand ba yan? Kundi nakafocus siya sa builder. Yung dalawang builder at doon sa kanilang entire project. Yung daw tao, na ang kanyang tahanan o bahay ay tinayo sa isang shifting foundation, siya daw yung tao na nakinig ng salita ni Jesus pero wala siyang ginagawa doon sa kanyang pinakinggan. Nakinig siya, narinig niya. Pero, anong ginagawa niya sa pinapakinggan niya? Binabaliwala niya. Pinapapasok niya rito sa kabila, lumalabas din sa kabila. Yan ang sinasabi niya rito, di ba? He hears the words of mine, yet, hindi niya ginagawa. Samantalang yung nagtayo doon sa batuhan, pinakinggan niya at pinamuhay niya. Yun ang difference. Nandoon ang focus ng interpretation, mga kapatid. Di ba? Hindi doon sa ina-adapt na foundation. Kundi ang totoo, sinasabi niya na, ganito ka. Kung ikaw nakikinig ng salita ko at hindi mo ito pinamumuhay, para kang nagtayo ng bahay sa buhanginan. At pagka ikaw ay nakinig, pero pinamuhay mo, para kang nagtayo ng bahay sa batuhan. Ganun lang kasimple, hindi ba? Ang punto ng Panginoon kasi 2 beses siyang binanggit yung salitang, these words of mine. These words of mine. So, anong punto? The point is, many might have heard the words of Jesus, but the difference is on the course of action to what they have heard. Marami nakapakinig, pero ang tanong ay doon sa naging action nila, doon sa kanilang napakinggan. So it doesn't matter kung ilang beses ka nang nakapakinig ng pangangaral, o kung gaano nakarami ang mga doctrinal stand na narinig mo o tinayuan mo o nalaman mo, o gaano ka well-versed sa biblical data, ang real value ay in-apply mo ba? Pinractice mo ba? Pinamuhay mo ba? Yun ang real value, mga kapatid. So, hindi ko alam yung mga experiences nyo, pero marami na akong, hindi naman siguro marami, pero marami mga tao na ako nakausap na sa tingin ko mas magaling sa akin sa Bible eh. Sa tingin ko pagka, alam mo yung salita sa Tagalog na kabisote, pag madali siyang makatanda, at pagkatapos pwede niya pang i-quote. So, di ba sabi ng Bible, ganito, eksakto yung sinabi, pero hindi siya Christian.
Hindi siya mananampalataya. Kitang-kita mo dahil sa pamumuhay niya. Dahil sa kilos niya. Hindi niya ina-apply yung napapakinggan niya. Alam niyo mga kapatid, ang turo ni Jesucristo ay para sa, it is for living, not for listening only. No, it is not enough to hear and say, wow, that's good to know. It is not enough to simply discuss this teaching or write about this teaching o mag-post ka beautifully designed image ng mga verses na yun sa yung Instagram o doon sa wall mo sa Facebook. Yung guidance ng Panginoong Jesucristo na napakagaganda, walang kabuluhan maliban sa pinamumuhay mo. Maliban sa pinapractice mo. Maliban sa tinitindigan mo. Somebody said, hearing is not enough. Admiration is not enough. Believing the truth of what you hear and admire is not enough. Memorizing and preaching and singing and celebrating and defending of what you heard is not enough. There must be acting, doing, and obeying. Ang pagsunod, ang pamumuhay, ang pagsasagawa, ang napakahalagang ebidensya kung merong talagang totoong binhi ng nakapagliligtas na pananampalataya na naitanim sa puso ng isang tao. Ang totoong pananampalataya ay nagtutulak patungo sa pagsunod. Ang totoong pananampalataya ay yumayakap sa tamang prioridad. Pwede kang nag-i-enjoy sa pakikinig. Pwede kang nag-i-enjoy sa binabasa mo. Pero ang tanong, anong nangyari sa puso mo? Anong nangyari sa buhay mo? Sa Bible, mayroong tao, ang pangalan si Herod. Natandaan niyo siya? Noong panahon ni Jesus Christ at ni John the Baptist, si Herod, siya yung hari noong panahon na yon. Itong si Herod, may kinakasama. Yung kanyang kalaguyo ay asawa ng kanyang kapatid na si Philip. Ang pangalan si Herodias. Matandaan niyo na, no? Ngayon, itong si John the Baptist, alam na alam niya yung ginagawa ni Herod, no? Na kanyang pinagtataksilan, no? Hindi lang yung kanyang sariling kapatid dahil inaasawa niya yung asawa ng kanyang kapatid. Kaya nangangaral sa harapan mismo niya si John the Baptist para sabihin yung kanyang kamalian. Alam mo ang ginawa ni Herod? Pinakulong siya. Pinakulong siya. Pero inamin ni Herod, basahin niyo ang Mark chapter 6 verse 20. Inamin ni Herod na nag-e-enjoy siyang makinig kay John the Baptist pag ito ay nangangaral. He really enjoyed listening to John the Baptist. Isipin niyo yun mga kapatid. Isang masamang hari. Nag-i-enjoy makinig sa preaching. Diba? Pwede pala yun? Pwede yun. So, real Christianity is not just about listening God's word. It is about doing it. Doing it. Yun ang pagkakaiba. The course of action. Kung hindi isinasagawa ang pinakikinggan, baka walang binhi ng pananampalataya. Yan, hindi ko sinasabing laging perfect yung ating pagsasagawa. Pero dapat, nandoon ang pagnanasa na isagawa ang pinapakinggan. Andoon yung hangarin na gawin kung ano yung pinapakinggan. At of course, later on ay makikita sa kanyang practice. Sa kanyang pagsamba. Sa kanyang pamumuhay. Sa kanyang interaction sa mga tao. Sa kanyang patutuo sa mga tao sa kapaligiran. Doon nasusukat ang isang taong matibay at doon nasusukat ang isang taong mabuhay. The course of action. But not only that, the consequence of action. Verse 25.
And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat on the house. But it did not fall because it had been founded on the rock. Verse 27, and the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat against the house, and it fell, and great was the fall of it. Nakita niyo yung pagkakaiba? Alam niyo mga kapatid, gusto kong sabihin at ipaalala sa ating lahat, nung ikaw ay masunurin sa salita ng Diyos, hindi ibig sabihin shield yun na wala ka nang magiging problema sa buhay. No? Gusto ko lang ipaalala kasi baka akala nyo, ay ngayon nag-a-attend na ako sa church, sumusunod na ako sa kalooban ng Diyos. No? Baka wala nang problema na darating. Hindi. Kung paano may mga problemang dumarating sa mga taong hindi masunurin, meron din problema na darating sa iyo. Minsan pareho lang eh. No? Pareho lang. O kaya nga minsan mas matindi pa eh. Kasi minsan, yung bigat ng problema, nakabatay doon sa alam mo na kasi eh, ang katotohanan. Dati kasi hindi mo alam eh. Di ba? Di ba? Pagdating sa mga bagay na ginagawa mo na dati, mali. Hindi mo naman alam na mali yun, o maaaring alam mo mali, pero ginagawa kasi ng karamihan, kaya okay na rin sa'yo. No? Kaya alam mo, pag ang isang bagay, ginagawa ng mga tao, isang mali, ginagawa ng karamihan, nagiging normal na yan sa pakiramdam ng iba, at parang normal na rin yan sa'yo. Pero naging mananampalataya, alam mo na yon. Alam mo na, kahit sa gitna ka ng mga taong gumagawa ng ganon, nahihirapan ka na. Okay, medyo mas mabigat ang problema na hinaharap mo. Kung siniseryoso mo ang pananampalataya mo, you will receive troubles just like those who are not serious in their faith. Hindi naman sinabi ni Jesus dito na ang sino mang magtatayo ng kanilang tahanan sa kalooban ko, sa salita ko, no? Ang mga tahanan nila ay magiging glowing, no? Magiging attractive. O baka yung tahanan nilang itinayo, baka later on maging mansion. Meron ba sinabi rito? Tingnan mo talaga, mula nung naging Christian ako, dati, bahay ko, liit lang, Ngayon, mayroong ganyan, di ba? Alam mo, nalulungkot ako, may mga ganyan, nangangaral ng ganyan. Ha? Di ba? Ipagmamalaki pa nila yung kanilang mansion. Pinagmamalaki pa nila yung kanilang sports car. Kita nyo, mga kapatid, no? Maging masunurin lang kayo. Dati, nagta-tricycle lang ako. Ngayon, 2 na ang sports car ko. Pinangako ba ng Diyos na kapag masunurin tayo sa Kanya, gaganda ng buhay natin, natuunlad tayo? Hindi, walang ganun pangako. Pwede gumanda buhay mo. Pwede umunlad ang buhay mo dahil pinagpala ka niya, pero hindi ibig sabihin na kaya kanya pinagpala dahil masunurin ka. Kaya kanya pinaasenso dahil masunurin ka. Pwedeng masunurin ka pero hindi ka pa rin aasenso. Dahil yun lang ang gusto ng Diyos. No? Na maging kalalagayan mo. O pwede rin naman, dahil naging Christian ka at masunurin ka at naging tapat ka sa trabaho mo, syempre, gumanda yung performance mo, pinagpala ka at pinromote ka at something like that. Pero hindi garantiya ang katapatan natin sa Panginoon para walang bagyo na darating sa buhay natin. May bagyo pa rin. Di ba? Katulad ng 2 nagtayo ng bahay, may bagyong parehong dumating. Ang pagkakaiba lang ay ito. Pag dumating na yung bagyo, kapag dumating na yung matitinding pagsubok, yung isang taong masunurin, nakatayo pa rin. Samantalang yung isang taong hindi ginagampanan o hindi sinasagawa yung kanyang napakinggan, bagsak na. At minsan ang sabi niya, ang tindi ng kanyang pagkabagsak. Now, let me say this, brethren, sa pagtatapos natin. Sa Lumang Tipan, kapag ka binabanggit yung salitang storm, bagyo, no, madalas, maging sa mga Jewish writings, yung extra biblical literature, yung storm sometimes serves as a symbol of God's judgment.
no? Judgment. Ezekiel chapter 13 at marami pang verses. And especially, kapag ginagamit yon, ang tinutukoy, final judgment. Yung huling paghatol. Therefore, it is but right to pause and reflect upon these words of Jesus. Remember this, brethren, that there is heaven to be gained and hell to be shunned. Merong langit na dapat marating at merong impyerno na dapat maiwasan. No, siguro, pwede mong sabihin, tingnan muna, para bang nananakot yata ang Panginoong Kristo rito, no? Para bang nananakot siya, no? Pero alam nyo, I think there is room for threat. There is room to frighten us sometimes. Maging tayo mga dumadalo sa church, sometimes there is a room to frighten us. There is a room to threat us. Kahit na tayong mga umati na sa church at mga nagsasabi mga disciple na ng Panginoon, tulad ng ginawa ni Jesus dito sa Sermon on the Mount. Sino bang kausap ni Jesus sa Sermon on the Mount? Mga disciples. Disciples yan, mga kausap niya. Pero napansin niyo yung mga salita niya, para bang may threat doon sa mga disciples niya. Kung ikaw magtayo ng iyong bahay, kung hindi ka masunurin, hindi mo sinasagawa yung pinapakinggan mo, tulad ka sa isang tao nagtayo ng bahay sa buhanginan, dumating ang bagyo, matindi ang iyong pagbagsak. No. Pero depende yan sa pagtingin mo eh. Doon sa threat at sa judge sa mga pananalita ng Panginoon. Halimbawa, may bagyo at matindi na ang pagbaha. Natutulog ka doon sa bahay mo. Sa hindi mo alam, tumataas na yung tubig. Pero himbing na himbing ang tulog mo. Dumating ang mga authorities o maaaring yung barangay o mga kapitbahay mo at kinakatok yung iyong pintuan. Now, kapag nakita mo na mapapahamak na pala ako. Ano mo, yung pagkatok ng mga taong yun doon sa bahay mo, pasasalamatan mo sila eh. Hindi mo titignan na threat yun. No? Because they want you to be in the safe place or safe ground. Right? Pero, halimbawa, masyadong attach yung puso mo doon sa bahay mo. Maraming ganyan, di ba? Pag panahon ng tagbaha, hirap na hirap yung mga authorities na paalisin doon sa kanilang bahay. No? Masyado nang attach yung puso mo doon sa bahay mo. Tapos may kumakatok. Pinalalabas ka. Alam mo, tingin mo doon sa nagkumakatok? Threat. No? Tingin mo doon sa kumakatok, hindi. Tinatakot mo lang ako eh. Pinagbabantaan mo lang ako eh. Di ba? Yun ang tingin mo eh. Magkaiba tingin mo, depende sa naiintindihan mo. Ganon din tayo. Kung nakikita natin na talagang may judgment day, talagang merong hell, kapag may nagpaalala sa'yo, no? Kapag may nagsabi sa'yo, delikado ang lagay mo. Lumapit ka na sa Panginoong Hesus. Huwag ka lang makinig. Ipamuhay mo na yung pinapakinggan mo. Ano mo, magpapasalamat ka sa Kanya. At hindi mo titingnan na isang pagbabanta yun. At hindi mo titingnan na isang frightening words yun. Hindi mo sasabihin, tinatakot mo lang ako, hindi mo sasabihin, magpapasalamat ka. Pero kung masyadong attach yung sarili mo sa kasalanan mo, masyadong attach yung puso mo doon sa kasalanan mo, inaalagaan mong kasalanan. At ayaw mong galawin. Kapag nakakadinig ka ng ganyang banta, anong gagawin mo? Sasabihin mo, tinatakot lang ako nito ni pastor. Tinatakot mo lang ako. Para pinipwersa mo lang ako. Hindi mo kasi nakikita, no, yung panganib. Hindi mo nakikita na merong judgment day. Hindi mo nakikita na talagang totoo yung impyerno. Nakita niyo mga kapatid? So, yung attitude natin ang pinakamahalaga rito Kung ang tingin mo, no, attach ka doon sa gusto mo, sa self-will mo, sa kasalanan mo, and you will surely think, well, Jesus and the preacher of the word, they are just frightening me.
Alam mo tawag sa'yo ni Jesus? Hangal. Fool. Mangmang. Pero kung ang tingin mo at naniniwala ka na meron talagang judgment day, ang hell ay totoo, hindi kathang-isip lang. Hindi ka, alam mo, ibang attitude, hindi ka lang magiging tagapakinig, kundi magiging tagapagsagawa ng napakinggan mo. At ang tawag sa iyo ni Jesus ay matalino. Wise. So, brethren, Jesus' words here are calling us to move beyond from right belief to rightful living. Rightful living means obedience, commitment, determination to live according to the truth. So, sana pagpalain tayo ng Panginoon sa SGCC na meron tayo ritong lahat ng mga matatalinong alagad ni Jesus. Hindi lang basta alagad, matatalinong alagad. Hindi lang mga Christians sa pangalan, kundi totoong mga Kristiyano dahil ang kanilang pinakikinggan ay kanilang ipinamumuhay at ginagampanan. Manalangin tayo. Marami pong salamat sa mga salita mo na napagbulay-bulayan namin ngayong hapong ito. Sana'y hindi lang kami naging tagapakinig talaga, kundi naging tagapagsagawa. Sana ay hindi kami mga nominal Christians, kundi kami mga true Christians. Sana hindi namin baliwalain yung mga spiritual na bagay. Sana huwag kaming manindigan sa mali. Huwag kaming manindigan sa gusto namin. Kahit na naririnig na namin kung ano yung tama. Humingi kami ng awa sa iyo, Panginoon. Baguhin mo kami. Panginoon, tulungan mo kami na ilapat sa buhay namin ang napapakinggan namin. Hindi namin kaya on our own. Help us. Strengthen us. Panginoong Diyos, ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.